Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 381. Mahiwagang Paksayon, Hall of Souls. Isang binata na may kulay abong damit ang dahan-daang lumabas mula sa kanlurang gate ng lungsod ng Zingwei Pass. Tumayo siya sa labas ng moat at itinaas ang kanyang mga mata para tingnan ang mga bulubundukin sa di kalayuan. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang hangganang lungsod na ito ng Jiama Empire. Sa sandaling lumayo siya rito, talagang malaya siyang makakagala sa matataas na kalangitan at malalawak na dagat. Ang mundo sa labas ay tiyak na magiging mas kawili-wili kaysa sa imperyong ito. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Sa wakas, tumigil siya sa pakiramdam ng nostalgia at humakbang sa malayo. Ang kanyang payat na likod ay unti-unting nawala sa gilid ng pangunahing kalsada. Humigit kumulang kalahating oras matapos mawala ang naka-gray na binata, may kakaibang itim na hangin at biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Zingwei Pass. Nanatili ang itim na hangin sa kalangitan na parang sinapian ng isang espiritu, na parang multo. Sa loob ng ilang panahon, ang itim na hangin ay nagpabalik-balik sa kalangitan sa itaas ng Zingwei Pass kung saan nakalaban ni Xiaoyan kanina. Bigla itong tinangay ng hangin habang patungo ito sa direksyong nila Karen ni Xiaoyan. Sa daan, nag-iwan ito ng itim na bakas na bahagyang nakikita. Ito ay ganap na tahimik sa pangunahing kalsada na nasa pagitan ng luntiang kagubatan. Tanging ang mahinang huni ng mga ibong nakaupo sa mga sanga ng puno, na nagdaragdag ng buhay sa walang laman na kalsadang ito. Guro, kanina ka. Matapos ang tahimik na paglalakad ng mahabang panahon, sa wakas ay hindi napigilan ni Xiaoyan ang pagdududa sa kanyang puso habang mahinang nagtanong. 2 minuto matapos magsalita si Xiaoyan ay isang mahinang buntong hininga ang maririnig. Mapait na tumawa si Yao Lao habang bumubulong. Talagang hindi inaasahan na ang mga taong ito ay naruroon malapit sa Jiama Empire. Bihira silang pumunta rito. Bakit ngayon? Ang mahinang pag-ungol ni Yao Lao sa kanyang sarili ay nagresulta sa lubos na pagkalito ni Xiaoyan. Agad niyang tinanong ng maingat. Guro, sino ang mga taong iyon na iyong tinutukoy na mga taong iyon? Nang marinig ang tanong ni Xiaoyan, natahimik si Yao Lao. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang paraan ng pag-uugali ni Yao Lao at hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay habang patuloy na sinusundan ang direksyon ng mapa, naglalakad sa kalsadang ito na patungo sa Black Corner Region. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng medyo pagkabalisa sa kanyang puso. Bata, noong una ay binalak kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito kapag naging mas malakas ka. Ngayon, gayunpaman, ang aking bakas ay hindi inaasahang natuklasan nila. Ang aking orihinal na plano ay nasira din. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa bagay na ito, maaari ko lamang sabihin sa iyo ngayon ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Si Yao Lao, na matagal nang nanahimik ay biglang bamuka ang kanyang bibig at nagsabi. Gayunpaman, kailangan ko munang bigyan ng babala na ang paksayon na sangkot sa bagay na ito ay talagang napakalakas. Malayo ito sa kung ano ang maihahambing sa isang sekta na tulad ng Misty Cloud Sect. Kahit na pakiramdam ko ay napakahirap ng usapin. Sigurado ka ba sa kasalukuyan na gusto mong malaman? Nang inig ang kamay ni Xiaoyan nang hindi sinasadya. Unti-unting gamulong ang kanyang lalamunan habang nakalunok ng laway. Huminto rin ang kanyang gumagalaw na mga yabag habang tahimik na nakatayo sa parehong lugar. Siya ay may premonition na ang bagay na malapit ng banggitin ni Yao Lao ay malamang na maging sanhi ng matatag at mapayapang mga araw na naranasan niya sa nakaraan upang agad na mawala. Kasunod ng pananahimik ni Xiaoyan, si Yao Lao ay tumigil din sa pagsasalita. Gayunpaman, mahinang naramdaman ni Xiaoyan ang isang pagkabigo na lumabas mula sa singsing sa kanyang daliri. Matapos manahimik ng halos 5 hanggang 6 na minuto, biglang bumuga ng mahabang hangin si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan niya ang mga puwang sa pagitan ng mga dahon ng puno at pinagmasdan ang malalim na asol na kalangitan. Hinaplos ng daliri niya ang kulay itim na singsing habang sinasabi sa mahinang boses. Sabihin mo sa akin, Guro. Bagamat hindi ko alam kung gaano kalakas ang paksayon na sangkot sa bagay na ito, isa lang ang gusto kong sabihin.
Ako ay iyong disipulo. Lahat ng mga kakayahan kong ito ay ibinigay mo sa akin. Hahaha. Mabuti, mabuti. Itong mga mata ko, Yao Chen, ay hindi pa nabulag sa pangalawang pagkakataon. Hahaha. Pagkaraang bumagsak ang boses ni Xiaoyan, si Yao Lao ay bumaba sa katahimikan. Ilang sandali pa, paulit-ulit niyang sinabi ang salitang mabuti ng 2 beses. Isang tinig na nanginginig ang matinding tunog sa kanyang puso. Dahil nabalisa ang kanyang kalooban, binanggit niya ang pangalan na minsang yumanig sa buong kontinente ng Daoqi sa harap ni Xiaoyan sa unang pagkakataon. Ang mga salita ni Xiaoyan ay kalmado at hindi nasasabik, ang parehong mga salita na nagmula sa kanyang puso ay naging sanhi ng karaniwang kalmado at walang malasakit na si Yao Lao na maging sobrang emosyonal na ang kanyang mga lumang luha ay pinayagang gumala. Naranasan na niyang pagtaksilan ng taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ang ganitong uri ng sakit ay karaniwang isang uri na tumagos sa mga buto ng isang tao. Gayunpaman, maswerte na sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata, na minsang nagkamali, ay hindi naulit ang parehong pagkakamali. Yao Chen. Ito ba ay dating pangalan ng guro? Inulit ni Xiaoyan ang banyagang pangalan sa kanyang isipan. Ang kanyang focus, gayunpaman, ay nakapos sa isa pang pangungusap. Hindi na siya nabulag sa pangalawang pagkakataon. Sa madaling salita, bulag siya minsan. Mukhang mahirap ang nakaraan ng guro. Munting bata, sinabi ko na sa iyo noong nakaraan na ang kontinente ng Daoqi ay napakalaki. Sa loob nito, ang malalakas na tao ay kasing dami ng mga ulap. Kahit na ang taong itinuturing na pinakamalakas sa loob ng Jiama Empire, si Yun Shan, ay walang magagawa kundi alisin ang kanyang pagmamataas kapag pumasok siya sa kontinente. Ito ay dahil, maraming mga tao sa loob nito na mas malakas kaysa sa kanya. Ang mabagal na tono ni Yao Lao ay naglalaman ng kaunting kalungkutan, na umaakit sa atensyon ni Xiaoyan hanggang sa ang huli ay hindi nang ahas na magambala kahit kaunti. Dahil sa napakalaking lugar na ito, maraming kakaibang paksayon ang nabuo. Kabilang sa kanila, mayroong isang misteryosong paksayon na pinangalan ng Hall of Souls. Bagamat ang paksayon na ito ay halos sumasakop sa kalahati ng kontinente, bihira silang lumitaw sa mga bansang malayo sa gitna ng kontinente tulad ng Jiama Empire. Walang gaanong tao sa kontinenteng ito. Hall of Souls. Binulong ni Xiaoyan ang pangalang ito bago siya nagsalita ng mahina. Kanina, naramdaman siguro ng guro ang mga bakas nila sa Zengwei Pass, diba? Mapait na ngumiti si Yao Lao at tumango habang sinabi. Ang Hall of Souls na ito ay napakalakas at misteryoso. Bukod dito, ang mga pamamaraan na ginagamit nila sa kanilang mga operasyon ay lubhang kakaiba. Kahit ako ay wala akong malalim na pangunawa sa kanila. Gayunpaman, kadalasan ay hindi nila sinasalakay ang mga ordinaryong tao. Ang kanilang mga target ay ang mga buhay na espiritu, na ang mga katawan ay namatay, ngunit ang kanilang mga espiritu ay hindi pangkaraniwang malakas. Bilang isang alchemist, dapat mo ring malaman na kapag ang lakas ng espiritu ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, ang espiritu ay mabubuhay pa rin kahit na ang katawan ay nawasak upang makahanap ng anumang pagkakataon na mabuhay muli. Para sa mga ganitong uri ng espiritu, tinatawag natin silang mga buhay na espiritu. Iyan ay tulad ng kung ano ang guro, tama ba? Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at mahinang nagtanong. Oo. Nagbigay ng positibong tugon si Yao Lao. Ang kanyang boses kaagad at biglang nagkaroon ng karagdagang galit at kalungkutan sa loob nito. Sila ay tulad ng mga espiritual na mga ngasiwa ng kontinente na ito. Anumang malakas na espiritu na umalis sa kanilang mga katawan ay madarama nila. Pagkatapos nito, magpapadala sila ng isang tao upang misteryosong tapusin ito. Hindi ko alam kung bakit sila dalubhasa sa pag-atake sa mga espiritual na katawan, ngunit tila mayroon silang espesyal na mga taktika sa pagpigil sa aking katawan, at pagkatapos noon ay nasira ang aking katawan, hindi nagtagal. Inatake ng mga ito. Bagamat sa wakas ay napatay ko ang aking paraan, nasugatan din ako ng malubha dahil dito. Mapalad ako na nakakuha ng napakabihirang Warm Soul Spirit Ring noong tinutulungan ko ang ibang tao na maglinis ng mga gamot noon at damapo sa mga kamay ng iyong ina bago tuluyang naipasa sa iyo.
Nakahinga ng malalim si Xiaoyan ng malamig na hangin. Kahit sa lakas ni Yao Lao, hinabol siya hanggang sa kinailangan niyang tumakas sa lahat ng direksyon. Gaano kalakas ang misteryosong Hall of Souls na iyon? Ang Hall of Souls ay may espesyal na taktika sa pakikitungo sa mga espiritu. Kaya't kahit ako ay nahirapan na umasa lamang sa aking espiritu upang labanan sila. Sinabi ni Yao Lao sa mahinang malalim na boses. Ang dahilan kung bakit gusto kong mabilis na mabuhay ay dahil natatakot ako sa kanila. Bukod dito, mayroon din akong ilang mga bagay at sama ng loob na dapat kong imbestigahan ng buo at ayusin. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan sa kanyang ulo. Bata, hindi mo kailangang mag-isip kung paano ako tutulungan. Masyado kang mahina sa kasalukuyang panahon. Ang inaasahan ko ay ang iyong potensyal. Hanggat binibigyan ka ng sapat na oras, tiyak na magiging isang tunay na malakas na tao sa tuktok. Kaya lang dapat kang maging mas malakas ngayon. Kung hindi, kapag ang mga taong iyon ay dumating na naghahanap, natatakot ako na maging ang iyong buhay ay nasa panganib. Dahan-dahan ang sabi ni Yao Lao. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at sumagot sa malalim na boses. Guro, makukuha ko ang Fallen Heart Flame sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, tutulungan kitang maglinis ng katawan upang hindi ka na mabantaan ng Hall of Souls. Ikaw lang ang maaasahan ko. Napabuntong hininga si Yao Lao at agad na sinabi ang kanyang mga iniisip. Mapalad at mabilis akong naka-withdraw sa ring kanina. Kung hindi, natatakot ako na baka na-lock sila sa posisyon natin. Gayunpaman, ngayong may naramdaman na sila, sa tingin ko ang lugar na ito ay unti-unting magkakaroon ng mga miyembro mula sa Hall of Souls. Sa makatuwid, maaaring maraming mga problema sa hinaharap kung saan kailangan mong umasa sa iyong sarili. Kung hindi, kapag nagpakita ako ng isang beses at nakalock sila sa akin, ang ating mga buhay ay parehong nasa panganib. Malakas na tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang nakaka-relax na puso mula sa paglisan ng Jiama Empire kanina ay biglang humigpit. Bagamat kasalukuyang walang banta mula sa Misty Cloud Sect, isang mas nakakatakot na malaking nilalang ang lumitaw. Wala siyang choice kundi hawakan ito ng may pag-iingat. Bukod dito, ito ay tulad ng sinabi ni Yao Lao. Masyadong mahina ang kasalukuyang kanya. Sa kanyang kaunting lakas, kalimutan ang tungkol sa pagprotekta kay Yao Lao mula sa pagkabihag ng Hall of Souls, kahit ang Misty Cloud Sect ay nagawa siyang paalisin na parang aso na nawalan ng tahanan. Kung walang lakas, ang isa ay magiging walang kapangyarihan at walang magagawa. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang hinihigpitan niya ang kanyang kamao. Sa sandaling ito, muli niyang naramdaman ang parehong kawalan ng kapangyarihan at pananabik para sa lakas, tulad ng naramdaman niya noong kaharap niya si Nolan Yanran sa bulwagan ng tahanan ng Shao Clan 3 taon na ang nakakaraan. Lakas. Kailangan ko ng lakas. Marahas na umungal si Xiaoyan sa kanyang puso. Sa ilalim ng panggigipit ng mahiwagang Hall of Souls, sinabi ni Xiaoyan sa kanyang sarili na ang kanyang kasalukuyang pangangailangan ay lakas. Dahil ganito ito, diretso tayong lumipad sa Jianan Academy. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa paghinto sa daan. Isang mapa ang nakuha mula sa loob ng storage ring. Maingat itong pinagmasdan ni Xiaoyan saglit habang tinutunton ng kanyang daliri ang pulang linya dito. Sa wakas, huminto ito sa isang malaki at madilim na patch sa mapa. Sa wakas, dumaan ang kanyang daliri sa itim na rehiyon at huminto sa isang kulay asol na bituin sa gitna nito. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Xiaoyan at dahan-daang umangat ang purple cloud wings mula sa kanyang likuran. Ikinapak niya ang mga pakpak, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Matapos niyang matagpuan ang kanyang mga tindig, sa wakas ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa kanlurang abot tanaw. Kasunod ng pagkawala ni Xiaoyan, ang rehiyon ay muling bumagsak sa katahimikan. Makalipas ang halos 2 hanggang 3 oras, biglang lumipad mula sa malayong kalangitan ang isang manipis na kulay itim na fog. Sa wakas, nagtagal ito sa rehiyon kung saan huminto si Xiaoyan. Isang mababa, nagdududa na tunog ang ibinubuga mula sa itim na fog. Saglit itong nag-alinlangan bago tuluyang lumipad sa direksyon na pinuntahan ni Xiaoyan. Battle through the heavens.
Kabanata 382. Jianan Academy. Ang Xiao Clan ay may babae na maaga. Ang Jianan Academy ay isang sinaunang akademya na nakaupo sa gitna ng kontinente. Sa nakalipas na libu-libong taon, ang pinakamalakas na tao na umalis dito ay ang lahat ng mga taong lubos na kilala sa kontinente, at ang kanilang mga pangalan lamang ay maaaring makayanan ang isang buong rehiyon. Ang pinaka-nakakatakot sa isang akademya ay hindi kung gaano kalakas ang mga guro nito, ngunit ang libu-libong malalakas na tao na umalis sa akademyang ito. Kung ang Jianan Academy ay nasa panganib na masira isang araw, ang kailangan lang gawin ng akademya ay tipunin ang lahat ng malalakas na tao na nagtapos sa akademya. Mahirap isipin kung gaano katikat ang lakas na ito. Kahit na ang bilang ng iba't ibang akademya sa kontinente ay mahirap bilangin, ang reputasyon ng Jianan Academy ay isang bagay na hindi pa nahihigitan kahit ngayon. Mula dito, makikita kung gaano katibay ang pamana ng akademyang ito, na nababalot ng aura na sinubok na sa edad. Sa kontinente, hindi mabilang na bilang ng mga tao, anuman ang lahi, ang ipagmalaki na makapasok sa sinaunang akademyang ito. Sa kasamaang palad, ang labis na malupit na mga kinakailangan ng akademya noong nagre-recruit ng mga bagong mag-aaral ay naging sanhi ng marami na humagulgol sa kanilang kakulangan. Sa tuktok ng bundok sa likod ng akademya, kung saan ang mga puno ay mayayabong, isang binibini na nakasuot ng maputlang berdeng damit ang nakatayong maganda. May isang lilang sinturon na nakatali sa kanyang maliit, magandang baywang, na binabalangkas ang baywang hanggang sa ito ay lubhang kaakit-akit. Nakaharap siya sa malawak at puting fog sa likod ng tuktok ng bundok. Ang kanyang mahaba, malambot at itim na buhok ay gumagalaw sa kanyang mga balikat nang bumagsak ito sa kanyang makitid na baywang. Saka lamang ito tumigil sa pagpapalawig pa. Tumayo ang dalaga habang magkahawak ang mga kamay. Ang kanyang matangkad na figure ay parang isang berdeng lotus na namumulaklak sa mortal na mundo laban sa background ng mahinang puting fog na dahan-dahang pumapalibot sa kanya, kung saan ito ay lumitaw sa ibang mundo na may kakaibang aura. Ang ganitong uri ng babae ay parang isang taong pinalaki ng aura ng lupa at langit, na lumilitaw na napakahusay na naging dahilan upang ang mga tao ay mawalan ng ulirat. Dingling. Isang malinaw at ethereal na chime ang biglang tumunog sa tahimik na tuktok ng bundok na ito. Kung susuriing mabuti, malalaman nilang may dalawa, maliliit na berdeng kulay na kampana na nakasabit sa puting baywang na iyon ng dalagang nakasuot ng berde. Kasunod ng pagtunog ng mga kampana, biglang lumitaw ang isang anino sa isang lugar sa likod ng dalaga. Agad namang lumitaw ang isang matandang figure. Magalang na yumoko ang matanda sa dalaga at ngumiti habang sinasabi, "Young Miss, Oldling, sa wakas ay nakabalik ka na." Dahan-daang lumingon ang dalaga. Ang kanyang matikas at katanji tanging ethereal na mukha ay biglang ngumiti. Agad namang namutla ang mga bulaklak. Ang lahat ng mga kulay sa loob ng kagubatan ay naubos at ganap na natipon sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang paningin ng mga tao ay nahihirapang lumayo. Hihihi. Wala akong pagpipilian. Dahil binigyan ako ni Young Miss ng trabaho, hindi ba ako masisisi ni Young Miss hanggang sa mamatay ako kung tumakbo pabalik ang dati kung hindi natapos ang trabaho ko? Inangat ng matanda ang kanyang ulo at ngumiti bilang sagot. Ang mukha ng matandang iyon ay nakakagulat na si Ling Ying na kumilos para tulungan si Xiaoyan na makatakas mula sa Misty Cloud Sect. Nakangiting nakatikom ang bibig ng dalaga. Sa isip niya, naalala niya ang binata na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanya. Ang kanyang malinaw at malamig na boses ay unti-unting lumambot. Napasulyap siya kay Ling Ying, at ang isang nakakahiyang pulang kinang, na magiging sanhi ng pagkabaliw ng buong Jianan Academy, ay agad na bumungad sa kanyang mukha. Malumanay niyang sinabi, "Oldling, kumusta siya?" Si Young Master Xiaoyan ang tinutukoy ni Young Miss, tama ba? Sumagot si Ling Ying sa pamamagitan ng pagtatanong ng rhetorical na tanong. Nang makita niya ang matingkad na pamumula ng mukha ng dalaga na lalong naging siksik, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Lumilitaw na ang maliit na tao lamang na tinatawag na Xiaoyan ang may pagpapala at alindog upang maging isang ordinaryong babae ang hindi makamundong ugali ng Young Miss, na karaniwang walang malasakit tulad ng isang lotus. Bago ako umalis, walang problema si Young Master Xiaoyan.
Ang 3 taon na kasunduan sa pagitan nila ni Nolan Yanran ay natapos sa kanyang pagkapanalo gaya ng inaasahan. Kaya lang. Nag-alinlangan si Lingying saglit, ngunit sinabi pa rin niya sa kanya ang lahat ng mga kaganapan na nangyari nang umakyat si Xiaoyan sa Mystic Cloud Sect para sa 3-year agreement ng may napakahusay na detalye. Kabilang sa kanila, natural na kasama nito si Yunshan na kumilos, at ang nakakapukaw ng kaluluwang pagtakas na naranasan ni Xiaoyan. Hihihi. Ngunit maswerte na ang mga taktika niyang Master Xiaoyan ay higit na lumampas sa inaasahan ko. Bagamat nasira ng hitsura ni Yunshan ang kanyang plano, ang Reyna Medusa niya, na kanyang huling kamay, ay niyanig din si Yunshan hanggang sa hindi na siya ng ahas na umatake. Sa wakas, umalis na kami sa Mystic Cloud Sect sa isang piraso. Mabilis na dinagdagan ni Lingying. Queen Medusa. Magaling si Senior Brother Xiaoyan. Sa totoo lang ay nakakakuha pa siya ng ganitong klase ng malakas na tao. Yunshan. Isang malakas na daozang. Hinayla ng kanyang macelan na mga daliri ang kanyang itim na buhok, na nakaguhit pababa sa harap ng kanyang noo. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ng dalaga. Kaagad, tumawa siya ng mahina habang mahinang sinabi. Ang Mystic Cloud Sect ay nanatiling nakakabit at selyado sa sarili, nananatili lamang sa loob ng Jiama Empire. Mula pa noong yun po tiyan na iyon, wala nang nakakagulat o namumukod tanging mga tao na nagmumula doon. Kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang at mapapalitan na ito. Magaling ba si Xiaoyan? Dahan-daang itinaas ang maningning na mga mata ng dalaga habang muling nagtanong. Nang sabihin niya ang pangalang iyon, ang kanyang magandang puting mukha ay may kaakit-akit ngunit nakakahiyang makinis na pamumula. Hihihi. Oo, ngumiti si Lingying at tumanggo. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi ang isang bagay na tila may mas malalim na kahulugan. Noong nakaraan, hindi talaga naiintindihan ng matandang akin kung bakit pinoprotektahan siya ni Young Miss sa ganitong paraan. Gayunpaman, pagkatapos makipagtulungan sa kanya sa pagkakataong ito, naiintindihan ko ang ilan dito. Medyo maganda ang pananaw ni Young Miss. Sa tingin ko, kung bibigyan ng sapat na oras ang batang iyon, natatakot ako na kahit ang clan head ay hindi maglalakas loob na itanggi siya. Nang marinig niya ang papuri ni Lingying, isang arko na mahirap pansinin ang tumaas sa mukha ng dalaga. Hindi niya alam kung ilang papuri ang narinig niya. Gayunpaman, sa tuwing maririnig niya ang isang tao na pumupuri kay Xiaoyan, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang lumukso tulad ng isang maliit na batang babae. Gayunpaman, dapat mo ring malaman na ito ay nasa ilalim ng paunang kondisyon na siya ay binibigyan ng sapat na oras. Ang ating angkan ay kumalat sa buong kontinente. Sila ay nakakita ng napakaraming nakakagulat na talento at namumukod tanging mga tao. Sa kasamaang palad, ang mga tao na sa wakas at tunay na makakahakbang patungo sa tuktok ay napakakaunti na madaling mabilang. Sa makatuwid, ang mga taong iyon sa angkan ay tumitingin lamang sa kasalukuyan at hindi handang mag-abala sa kung ano ang halaga ng iyong potensyal. Ito ay dahil ang mga bagay na ito ay panandalian at sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Oo, bahagyang tumanggo si Lingying. Totoo naman talaga ang sinabi niya. Ang mundong ito ay hindi kailanman nagkulang sa mga henyo. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Senior Brother Xiaoyan ay mayroon pa ring mahabang landas na lalakarin. Bahagyang natahimik ang dalaga. Agad siyang ngumiti ng matamis habang mahinang sinabi. Gayunpaman, kahit gaano katagal, handa din akong maghintay hanggang sa siya ay maging isang tunay na malakas na tao sa tuktok. Ang batang si Xiaoyan. Kahit na handang maghintay si Young Miss, kung hindi mo kayang maging napakalakas, ang daan para sa inyo ni Young Miss ay haharap sa hindi mabilang na mga ups and downs. Dapat mong malaman na sa talento at kagandahan ni Young Miss pati na rin sa pangkat na kanyang kinakatawan, ang iyong mga katunggali ay magiging napakalakas na ikaw ay matutulala. Kahit na protektahan ka ni Young Miss pagdating ng panahon na iyon, handa bang tiisin ng ipinagmamalaki mong buto ang kahihiyan at magtago sa likod ni Young Miss? Pinananatili ni Lingying ang kanyang katahimikan habang pinagmamasdan niya ang dalaga, na kasing ethereal ng isang diwata, sa ilalim ng ningning ng umaga. Gayunpaman, mahina ang pag-ungol niya sa loob ng kanyang puso. Noon,
Ang binata ay nagawang magdikit ng kanyang mga ngipin at magsanay ng masakit sa loob ng 3 taon at nagtiis ng walang katapusang pagdurusa, dahil lamang sa isang pakikipag-ugnayan na nakansela. Ang tanging pinupuntirya niya ay ang lumitaw sa tindig ng isang malakas na tao sa harap ng ginang na natapakan ang kanyang pride. Kung ang ganitong uri ng tao ay hihilingin na magtago sa likod ng isang babae, at pagkatapos ay hayaan siyang panoorin ang kanyang sariling babae na tulungan siyang harangan ang lahat ng ulan at hangin, malamang na mas malala pa ang pakiramdam niya kaysa sa papatayin siya. Tama, Oldling, anong antas ang kasalukuyang lakas ni Senior Brother Xiaoyan? Parang biglang may naalala ang dalaga at medyo curious na nagtanong. Nang umalis ako, ang lakas ni Young Master Xiaoyan ay nasa isang 1-star na daw siya. Nakangiting sumagot si Ling Ying. Isang 1-star na daw siya. Ang maningning na mga mata ng dalaga ay nakatungo sa isang mababaw na hugis gasuklay habang nakangiti ito at sinabing. Sa loob ng 2 taon, siya ay naging dadoushi mula sa isang ordinaryong doushi. Umaasenso ng isang klase bawat taon. Ang bilis na ito ay halos mailagay sa top 5 sa loob ng Jianan Academy. Mukhang ang pagsasanay na pinagdaanan ni Senior Brother Xiaoyan nitong nakaraang 2 taon. Paano lalago ang isang tao kung hindi mahahasa? Ang young master na si Xiaoyan ay parang isang magandang jade na hindi pa pinakintab. Noon, pinakintab ng Nolan Yanran na iyon ang catamaran ng piraso ng jade na ito. Ang mapait na pagsasanay sa mga sumunod na taon ay nagtago sa kanyang talam na iyon. Ang isang mahusay na espada ay dapat nakatago sa isang kahon at ang pinakamagaling na talam ay dapat maitago sa mga bagay na tulad nito. Hinimas ni Ling Ying ang kanyang balbas at ngumiti habang siya ay sumagot. Oldling, bakit mo pinupuri si Senior Brother Xiaoyan sa ganitong lawak pagkatapos maglakbay sa Jiama Empire? Noon, bihira kitang nakikitang nagsasabi ng mga ganyan tungkol sa iba. Tinakpan ng dalaga ang bibig at tumawa. Napuno ng ngiti ang mga mata niya. Ito lang na ang maliit na tao ay nagkakahalaga ng pagsusuring ito. Wala sa aking mga personal na damdamin ang nahahalo dito. Ngumiti si Ling Ying bago agad sinabi. Sa tingin ko, marahil sa loob ng 1 o 2 buwan, darating si Young Master Xiaoyan sa Jianan Academy. Kapag dumating ang oras na iyon, ang sakit ng pananabik ni Young Miss ay mababawasan. Ang sulok ng bibig ng dalaga ay naglalaman ng mainit at banayad ng ngiti. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at unti-unting lumabas sa isip niya ang payat na figure ng binata. Ito ay higit sa 2 taon. Sa wakas, maaari na silang magkita muli. Isang init ang bumungad sa kanyang puso. Matagal bago ibinaba ng dalaga ang kanyang ulo, at tiningnan si Ling Ying sa kanyang harapan. Gumawa siya ng ilang maliliit na tuloy-tuloy na hakbang at naglakad patungo sa paanan ng bundok. Oldling, para sa panahong ito, kailangan mo munang maghanap ng lugar para makapagpahinga sa labas ng Jianan Academy. Hindi mo kailangang pumasok sa academy kung walang apurahang mga bagay. Kung hindi, kung malalaman ng mga matatandang iyon ang tungkol dito, natatakot ako na baka magkagulo na naman tayo. Maaaring bigyan ng mukha ng mga matandang baliw ang ating angkan ngunit mahigpit pa rin ang mga ito sa mga tuntunin lamang ng mga tuntunin ang pag-uusapan. Ilang mga tao sa kontinenteng ito na mabibilang na maaaring maging sanhi ng kanilang pagsuko. Unti-unting naitago ang figure ng dalaga sa pagitan ng mga dahon ng puno. Ang kanyang boses, gayunpaman, ay nananatili pa rin sa orihinal na lugar. Hihihi. Sige. Kung meron man, kailangan lang hipan ng Young Miss ang tubo na iyon at ang matandang ito ay agad na magmadali. Ngumiti si Ling Ying at tumanggo. Inikat niya ang kanyang katawan, naging anino muli at sumanib sa anino ng isang malaking puno. Sa wakas, unti-unti na siyang nawala. Dahan-daang naglakad pababa ng bundok ang dalaga. Ang kanyang malabo, berdeng kulay na figure ay bumuo ng isang kaakit-akit na silhouette sa ilalim ng sikat ng araw. Hihihi. Junior Sister Zon-er, nagkataon lang. Kakababa mo lang din sa training mo sa bundok. Habang tahimik na naglalakad ang dalaga, isang mainit na boses ang biglang umalangaw mula sa kanyang tagiliran. Itinigil ng dalaga ang kanyang mga yapek, iniangat ang kanyang ulo at tumingin.
Nakita niya ang isang makisig na binata na nakasuot ng kulay puti na damit hindi kalayuan sa paanan ng bundok na nakangiting nakatayo. Matikas ang ngiti na may kasamang papuri ng init. Ang kahangahangang mukha na ito na sinamahan ng mainit na ngiti ay magiging sanhi ng kahit na isang batang babae na isang estranghero na makita siya sa unang pagkakataon ay hindi sinasadyang ibaba ang kanilang pagbabantay. Oo, nang makita ang binata na nakaputing damit, na ang katawan ay matangkad at tuwid, ang mukha ni Zon-er ay hindi masyadong maamo dahil sa kakaibang hitsura ng kausap. Alam din niya na ang binatang ito ay hindi isang lalaking umaasa sa kanyang hitsura para mabuhay at ang kanyang lakas ay nangunguna sa Jianan Academy. Nagawa niyang tumayo sa mga natatanging tao na pinili mula sa lahat ng dako ng lupain at kahit na isang taong nakatayo sa tuktok sa mga nakababatang henerasyon sa Jianan Academy. Ang walang pakialam na pagbati ni Zon-er ay hindi naging sanhi ng pagbabago sa mukha ng binata na nakasuot ng puti. Mahina siyang tumawa, humakbang ng 2 hakbang pasulong at lalapit na sana para makipag-chat nang ang una ay nanguna sa pagbuka ng kanyang bibig, at pinigilan ang kanyang mga salita. Senior Baishan, si Zon-er ay pansamantalang may mga bagay na dapat asikasuhin, at hindi kita maaaring samahan para makipag-chat. Paalam. Ngumiti ang dalaga at agad na tumalikod, at naglakad patungo sa isa pang maliit na daanan. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa siya nang may tumunog na isa pang boses. Zon-er, pumunta ka na naman dito. Nang marinig ni Zon-er ang boses na ito, na kasing banayad ng tubig, sa wakas ay nagpakita siya ng isang mainit na ngiti. Lumingon siya at nakita niya ang isang matandang babae, na lumakad mula sa isang maliit na daanan sa gilid. Nakangiting sinabi niya, "Instructor Rowling, hinahanap mo ba ako?" Nang marinig ang pangalang ito, malinaw na ang taong dumating ay si Instructor Rowling, na pumunta sa Wutan City para mag-recruit ng mga bagong estudyante 2 taon na ang nakakaraan. Ang 2 taon ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa maamo at magandang mukha ng kasalukuyang kanya. Sa halip, pagkatapos na itimpla, ito ay lumitaw na may mas higit, mas mature na alindog kumpara noong nakaraang 2 taon. Naglakad si Instructor Rowling palapit kay Zon-er at walang magawang tinapik ang ulo ng huli. Sabi niya, "Sa kalahating buwan pa, ito na ang promotion competition ng Academy. Dapat mong malaman na basta makapasa ka sa mga laban sa kompetisyon, magkakaroon ka ng qualification para makapasok sa Inner Academy para mag-training. Bawat taon, 50 bakante lang ang Academy. Sa orihinal, maaari ka nang sumali dito noong nakaraang taon, ngunit pinalampas mo ang pagkakataon. Noong nakaraang taon, kara-rating lang ni Zon-er. Paano ako mangangahas na makipagkompetensya sa lahat ng seniors?" Isang matamis na ngiti si Zon-er habang nagsasalita. "Pakiusap, huwag mo akong bigyan yan. Tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa puso mo? Hindi mo ba hinihintay na sumama sa'yo ang taong iyon?" Nang sabihin niya hanggang sa puntong ito, si Instructor Rowling ay biglang nagngangalit ang kanyang mapuputing ngipin. Isang galit na galit ang bumungad sa kanyang maamong mukha at ilang mga pambihirang kabastusan ang lumabas sa kanyang bibig. "Xiaoyan, ang bastops na iyon." Talagang naglakas loob siyang lokohin ang matandang ito. Ang kanyang 1 taon na bakasyon ay isang bagay na naayos ko pagkatapos ng matinding pressure. Gayunpaman, 1 taon na ang lumipas, ngunit hindi ko pa siya nakikita. Talagang pinagalitan niya ako ng buong araw. Pangalan at nakalimutan ko na. Instructor Rowling, siguraduhin mong si Senior Brother Xiaoyan ay tiyak na magmadali sa taong ito. Mabilis na sumagot si Zon-er nang marinig niya ang pagsabog na ito. Ano ang silbi kahit na nakarating siya? 2 taon siyang absent para sa pagsasanay sa akademya. Huwag mong sabihin sa akin na ang bilis ng kanyang pagsasanay sa labas ay mas mabilis pa kaysa sa paraan ng pagsasanay na dumaan sa lahat ng uri ng pagtatasa ng iba't ibang nauna. Walang magawa si Instructor Rowling. Kung gusto niyang matagumpay na makakuha ng pwesto, kailangan man lang niyang abutin ang lakas ng isang Dadoshi. At saka, ito ay mangyayari lamang kung maganda ang kanyang kapalaran at hindi nakatagpo ng ilang halimaw sa mga unang round. Instructor Rowling, hindi mo dapat maliitin si Senior Brother Xiaoyan. Noon ay ginamit niya ang kanyang lakas ng Daozi para tiisin ang 20 palitan gamit ang iyong mga kamay.
Bahagyang napakunot ang mga mata ni Zon-er na may ngiti habang sumagot. Sana nga. Ang promotion competition sa pagkakataong ito ay hindi kasing dali ng huling pagkakataon. Mayroong higit sa 300 tao sa buong akademya na may karapatang ipaglaban ito. Kung gusto niyang lampasan ang mga ito, talagang magiging mahirap kung wala siyang ilang mga kasanayan. Itinuro ni Instructor Rowling ang kanyang mga labi at sinabi. Nagdamdam pa rin siya sa delinkwenteng ito na talagang nangahas na hindi magpakita bilang napagkasunduan. Kung gayon, maaari bang isulat ng guro ang pangalan ng senior brother Xiaoyan sa panahong ito? Hinayla ni Zon-er ang kamay ni Instructor Rowling, at nagbigay ng magandang ngiti habang umaarte siya sa spoiled na paraan. Wala na talaga akong paraan para harapin ka. 2 taon na ang nakalipas pero paulit-ulit na sinasabi ng bibig mo ang tungkol sa lalaking iyon. Napakaraming magagaling na lalaki sa Jianan Academy na ito na mas kapansin-pansin kaysa sa kanya. Halimbawa, biglang sumulyap ang sulok ng mga mata ni Instructor Rowling kay Baishan, na nakatayo sa gilid na nakangiti. Ngumiti si Zon-er, ngunit umaktong parang wala siyang narinig. Alam ko lang na hindi mo ako papansinin. Mukhang alam ni Instructor Rowling ang epektong ito habang binawi niya ang kanyang biro. Mahina niyang sinabi. Tara na, oras na para sa klase sa umaga. Bumalik ka sa akin. Sa palagay ko ay ayaw mo ring masangkot kay Baishan dito, tama. Ngumiti si Zon-er at tumango. Hinayla niya si Instructor Rowling, at ang dalawa sa kanila ay tila mahinang nag-uusap sa isa't isa habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa kabilang bahagi ng maliit na daanan. Ang binata na nakaputing damit ay patuloy na tahimik na nakatayo sa gilid ng maliit na daanan. May ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang 2 taong unti-unting lumalayo. Maya-maya pa ay bahagyang namutla ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mahabang daliri ay walang ingat na ikinapit ang isang lantang dilaw na dahon na nahuhulog mula sa isang puno. Tahimik niyang sinabi, Xiaoyan. Iyan ba ang bagong estudyante na kumuha ng buong 2 taon na bakasyon? Hihihi. Sige. Maaari mong ipakita sa akin kung ano talaga ang kwalifikasyon na mayroon ka para maging sanhi ng labis na pagmamalasakit sa iyo ni Junior Sister Zon-er. Ang ganitong uri ng namumukod tanging babae ay hindi isang bagay na may karapatang taglayin ng isang karaniwang tao. Sa sandaling sinabi niya ito, dahan-dahang lumingon si Baishan. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang likuran ay biglang pamitik ng marahan sa dahon ng puno. Kaagad, isang dilaw na anino ang pumutok ng paputok at ipinasok sa isang malaking bato sa malayo sa paraang parang kidlat. Ang kalahati ng tila mahinang dahon na ito ay talagang tumagos sa matigas na bato. Battle Through the Heavens. Kabanata 383. Mahusay na kapatagan ng Black Region. Ang Black Corner Region, isang espesyal na rehiyon na pinagsama-sama at binuo sa labas ng Jianan Academy dahil sa kaguluhan. Maraming tao ang nagdududa kung bakit sa labas lamang ng Jianan Academy, isang sinaunang at matagal nang itinatag na akademya, ay magkakaroon ng isang magulong rehiyon na lubos na naiiba sa kapaligiran sa loob ng akademya. Ano man ang dahilan, ito ay ang katotohanan na ito ay umiiral. Sa kabila ng maraming pagsupil sa loob ng maraming taon, ang Black Corner Region ay lumalawak pa rin ng husto sa bilis na naging sanhi ng pagkagulat sa maraming tao. Ang espesyal na pag-aari ng sukdulang katatagan ng rehiyong ito ay naging dahilan upang makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang mga magkasalungat na paksayon, na may intensyon na sugpuin ang pagpapalawak ng rehiyong ito. Ang hangganan ng Black Corner Region ay napakahaba. Bukod dito, pagkatapos nitong ilang taon ng pagpapalawak, halos naging maliit na bansa ito na may malinaw na mga hangganan. Ang pagkakaiba lang nito sa iba pang imperyo ay ang ibang imperyo ay may pinunong nakatayo sa tuktok, habang ang rehiyong ito ay isa kung saan ang lahat ay lumaban para sa kanilang sarili. Paulit-ulit na lumaban at pumatay ang iba't ibang paksayon para sa kanilang sariling kapakanan. Napakagulo sa loob ng Black Corner Region na parang isang plato ng maluwag na buhangin. Gayunpaman, ito ay dahil din dito na ang Black Corner Region ay naging mas malakas at mas malaki sa isang lugar tulad ng gitna ng kontinente. Kung hindi, malamang na walang paksayon ang uupo at panoorin ang espesyal na lugar na ito, na may nakagigimbal na mapanirang lakas,
ay mabilis na lumakas at malapit nang magdulot ng banta sa kanila. Bagamat ang Black Corner region ay kilala sa buong kontinente dahil sa kaguluhan nito, ang iba't ibang uri ng mataas na uri ng Chi methods, Dao techniques, medicinal pills, at iba pang kakaibang produkto na Dam alloy dito ay nakaakit din ng maraming malalakas na tao mula sa buong kontinente. Pagkatapos ng lahat, anuman ang nangyari, ang ilang mga bagay na ito ay kinakailangan hanggang sa punto na maging sila ay naiinggit. Ang pagkakaroon ng mas mataas na klase ng Chi methods kaysa sa dati nilang pagsasanay ay nangangahulugan na maaari silang gumawa ng isa pang hakbang pasulong sa paglalakbay tungo sa pagiging isang malakas na tao. Ang ganitong uri ng tukso ay walang alinlangan na nakamamatay sa maraming malalakas na tao. Sa makatuwid, ang Black Corner region ay parang isang napakadilim na hukay na walang kalaliman. Ang hindi mabilang na bilang ng mga natatanging kayamanan ay Dam alloy sa lugar na iyon mula sa iba't ibang mga channel. Pagkatapos nito, isusubasta ang mga ito at ibebenta sa mataas na presyo, na nagiging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na ipaglaban para sa kanila. Dahil sa misteryosong organisasyon na biglang lumitaw, ang orihinal na medyo nakaka-relax na puso ni Xiaoyan ay muling na-tense. Bagamat ang isang malinaw na bakas sa kanya ay hindi pa natutuklasan ng mahiwagang organisasyong iyon, si Xiaoyan ay nakaramdam ng lamig na tumatama sa kanyang likod hanggat iniisip niya kung paano ang isang malakas na tao tulad ni Yao Lao ay napigilan ng mga ito hanggang sa hindi siya ng ahas na bigla ang lumitaw. Dahil sa udyok ng mahinang lamig na ito na bahagyang bumabalot sa kanyang puso at diwa, sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan na ang uri ng kalmado, ordinaryong buhay na kanyang namumuhay ay sobrang luho. Sa kasalukuyan, napakaraming bagay na dinadala niya sa kanyang likod. Ang pagkawala ng kanyang ama at ang misteryosong organisasyon na humahabol kay Yao Lao. Ang lahat ng misteryong ito ay parang hamog ng kadiliman na humahabol sa kanya, na naging dahilan upang matakot si Xiaoyan na mawalan ng kahit kaunting pag-iisip tungkol sa pagpapahinga. Kung gusto niyang lutisin ang misteryo, kakailanganin niya ng napakalaking lakas. Malinaw din kay Xiaoyan na ang pinagmumulan ng kanyang lakas ay hindi ordinaryong pagsasanay, ngunit sa halip ay ang mahiwagang heavenly flame na umiral sa pagitan ng langit at lupa. Bagamat mapanganib at nakakabaliw ang ganitong uri ng pagkilos, para kay Xiaoyan na nagtataglay ng flame mantra, walang alinlangan na ito ang pinakamabilis na shortcut para sa kanya upang maging isang malakas na tao. Upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas at bigyang daan ang kanyang sarili na magkaroon ng lakas na kailangan para makipaglaban sa mahiwagang organisasyon kapag hinanap nila siya, kailangan niyang makuha ang Fallen Heart Flame sa loob ng Jianan Academy na may pinakamabilis na bilis. Napilitan na naman ako sa oras. Isang figure ng tao ang lumipad sa medyo inaantok na kalangitan sa paraang parang kidlat. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinulyapan ang mga puno, na mabilis na lumilipad sa ibaba niya habang siya ay bumubulong na may mapait na ngiti. Mula nang sabihin sa kanya ni Yao Lao ang tungkol sa mga layunin at tendensya ng mahiwagang organisasyon, tinalikuran na ni Xiaoyan ang kanyang pag-iisip na maglibot hanggang sa Jianan Academy. Sa halip, direkta niyang inactivate ang kanyang Purple Cloud Wings, at naglakbay ng may matinding kahirapan, parehong araw at gabi, habang gumagalaw siya sa ruta sa mapa, at lumipad patungo sa Black Corner region. Ang distansya sa pagitan ng Jiama Empire at ng Black Corner region ay napakalawak. Kinailangan ni Xiaoyan na dumaan sa napakaraming maliliit na bansa sa daan bago pa man niya marating ang hangganan ng Black Corner region. Kung lalakarin niya ang napakalaking distansyang ito sa pamamagitan ng paglalakad o pagsakay sa mga karwahe, natatakot siya na talagang hindi niya maabot ang kanyang destinasyon ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 buwan, o kahit kalahating taon. Bukod dito, ito ay sa paunang kondisyon na ang kanyang paglalakbay ay walang harang. Kung tutuusin, imposibleng maging mapayapa ang mga teritoryo sa loob ng maliliit na bansang ito tulad ng nasa loob ng Jiama Empire. Dahil sa kalupaan, lakas ng bansa o para sa maraming iba pang mga kadahilanan, ang mga labanan ay karaniwang nangyayari sa mga lugar na ito araw-araw. Ang iba't ibang mga mersenaryo ay nakikibahagi sa malalaking magulong labanan para sa kita. At saka, kapag dumating ang araw na wala na talaga silang panggastos, ang mga mersenaryong kumpanyang ito ay magiging mga kilalang bandidong tropa.
Hanggat ang lakas ng pagtatanggol ng sinumang mga ngalakal na kanilang nakilala ay hindi masyadong malakas, malamang na ang kanilang kapalaran, kasama ang kanilang mga kababaihan, ay lahat ay maagaw at mauwi sa isang kahabag-habag na kalagayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng Purple Cloud Wings bilang kapalit ng paglalakad, maaaring naubos ni Xiaoyan ang isang malaking halaga ng Daoqi, kung hindi dahil sa suporta ng energy recovery pills na na-refine niya kanina. Dagdag pa, ang kanyang Flame Mantra Chi method ay nag-evolve na sa middle-level Zuan class. Sa pagtutulungan ng dalawa, halos hindi nakayanan ni Xiaoyan ang kanyang long-distance flight. Gayunpaman, bawat 2 araw, kailangan niyang lumapag sa lupa, at magsimula ng isang malalim na sesyon ng pagsasanay na tumagal ng hindi bababa sa 1 araw upang mabawi ang halos manhid niyang mga kalamnan at espirito pagkatapos lumipad ng napakatagal na panahon. Sa kanyang pagmamadali sa paglalakbay ng buong lakas sa paraang ito, ang Black Corner Region, na mangangailangan ng hindi bababa sa kalahating taon o higit pa upang maabot kung siya ay maglalakbay ng mahinahon, ay pilit na binawasan ni Xiaoyan ng higit sa 10 beses. Matapos lumipad ng halos 10 araw gamit ang Purple Cloud Wings, ang monotonous na bulubundukin sa ibaba ng Xiaoyan ay biglang naging mas malapit. Bahagya siyang nagulat, at agad na inangat ang kanyang ulo upang walisin ang kanyang tingin sa malayong lugar, tanging madilim at kulay itim na kapatagan ang kanyang nakita sa gilid ng kanyang paningin. Ito ay tulad ng isang itim na linya na ganap na nakahiwalay sa mundo sa loob mula sa mundo sa labas. Ito ang Great Plains ng Black Region. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang itim na linya, na unti-unting nagiging mas malaki sa kanyang mga mata. Biglang naging alerto ang mukha niya na kanina pa puno ng pagod at alikabok. Isang ngiti na parang naglagay ng mabigat na pasanin mula sa gilid ng kanyang bibig. Ayon sa indikasyon ng mapa, itong Great Plains of the Black Region ay ang gateway sa Black Corner Region. Hanggat ang isang tao ay tumuntong dito, ang isa ay papasok sa magulong mundong iyon na hindi naaayon sa labas ng mundo. Nakarating na rin kami sa wakas. Gumamit ng matinding puwersa si Xiaoyan upang kuskusin ang kanyang malaki at itim na mga mata. Unti-unting bumababa ang kanyang katawan. Bagamat malapit lang sa kanyang harapan ang Black Corner Region ay hindi niya ito piniling pasukin kaagad. Dahil kahit si Yao Lao ay paulit-ulit na binibigyang diin sa kanya ang tungkol sa kaguluhan ng lugar na ito, pakiramdam niya ay hindi makatuwiran kung pasukin niya ang lugar na ito, kung saan ang panganib ay nakatago sa bawat sulok sa kanyang pagod na kalagayan. Dapat kang gumaling muna. Bagamat napakahirap na padalusan ang paglalakbay na ito nitong nakalipas na 10 araw, nakatanggap ka rin ng maraming benepisyo. Ang Daoqi sa iyong katawan ay lalo lamang lumalakas sa ganitong uri ng paulit-ulit na pagkahapok. Ang boses ni Yao Lao ay tumunog mula sa kanyang puso sa sandaling ito. Tumanggaw si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang dumaong sa isang bulubunduking kagubatan at mabilis na nag-scout sa paligid. Nang hindi niya matuklasan ang presensya ng sinumang tao o hayop, sa wakas ay nagpahinga siya at naghanap ng isang tagong lugar. Naka-cross-leg siya, kumuha ng energy recovery pill, at inilagay ito sa kanyang bibig. Ang selyo ay nabuo ng kanyang mga kamay at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa pagpasok ni Xiaoyan sa kanyang training mode, ang mahinang mga alon ng enerhiya ay nagsimulang tumulo mula sa loob ng kanyang katawan. Isang puwersa ng pagsipsip, na bahagyang nakikita, ay mabilis na sinipsip ang lahat ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan papunta dito. Pagkatapos nito, ito ay pino at ibinuhos sa medyo madilim na Dao crystal sa loob ng puyo ng tubig. Ang hitsura nito ay dulot ng kanyang overdrawn na si Daoqi. Ang tahimik na pagsasanay ay tumagal ng halos kalahati ng hapon. Noon lang unti-unting hamina ang mahinang alon ng enerhiya sa paligid ng katawan ni Xiaoyan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Ang mahigpit na nakasaradong pilik mata ni Xiaoyan ay marahang kumunot. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang kulay berdeng apoy ang bumungad sa madilim na mga mata na iyon. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, at ang isang subo ng maputik na hangin ay naglalaman ng itim na kulay habang ito ay ibinuga. Ang itim at maputik na hangin ay unti-unting kumukulot paitaas. Anumang mga dahon na nadikit dito ay agad na naagnas hanggang sa walang natira. Ang pagod na tumakip sa mukha ni Xiaoyan ay ganap na nawala sa sandaling ibuga niya ang bibig ng medyo kakaibang itim na hangin,
pinalitan ito ng mahina, mainit, parang jade na ningning. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagdikit ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang bahagyang pagtaas ng itim na hangin. Nanliit ang mga mata niya at bigla niyang ibinaba ang ulo para tingnan ang gitnang daliri niya. Nakikita niya na ang orihinal na mahaba at maputlang daliri ay talagang naging kasing itim ng tinta, na tila kakaiba. Ito ba ang searing poison? Akala ko ito ay naglaho ng mag-isa. Ito ay talagang nagtatago sa buong oras na ito. Nang makita ang itim na daliri, na matagal nang hindi nagpakita, hindi napigilan ni Xiaoyan na tumawa ng mapait. Kung maayos na naresolba ang bagay na ito, maaaring ito ay isang kakaibang pag-atake mo laban sa isang kaaway. Sa kabilang banda, kung hindi ito mareresolba ng maayos, magdudulot ito ng maraming problema. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng lason ay sumailalim sa mutations at nagkaroon ng resistensya sa maraming iba't ibang uri ng antidotes. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay nakakagulat din. Medyo seryoso ang boses ni Yao Lao habang nagsasalita siya. Walang magawang tumanggo si Xiaoyan. Pinitik niya ang daliri niya. Ang itim na kulay ay mabilis na namutla, at ilang sandali pa, tuluyan na itong naglaho. Ang hitsura na iyon ay parang nagtago sa isang lihim na lugar na hindi nakita ni Xiaoyan. Kung hindi dahil gusto kong makuha ang 7 Magical Green Spirit Saliva para matulungan ang espiritu ng guro na magising, hindi ko rin natulungan ang matandang iyon. Ang mga pangakong binitiwan niya ay parang umutot siya. Hihihi. Tuso talaga siyang tao. Tumayo si Xiaoyan at biglang nagpakawala ng malamig na tawa. Matapos niyang tulungan si Nolan Jia na ganap na ilabas ang lason, ang matandang iyon ay may labis na pasasalamat na hitsura, ngunit ano ang nangyari pagkatapos noon? Nakita niya sa sarili niyang mga mata na si Xiaoyan ay hinahabol ng Mystic Cloud Sect, na gustong pumatay sa kanya, ngunit si Nolan Jia ay hindi gumawa ng kahit katiting na hakbang. Hindi na kailangang pag-usapan ang nakakadismaya na matandang iyon. Guro, dapat ba tayong pumasok sa Black Corner region ngayon? Umiling si Xiaoyan. Nakatayo siya sa taluktok ng bundok habang nakatingin sa kulay itim na kapatagan sa di kalayuan at nagtanong. Tumanggo si Yao Lao. Agad niyang pinaalalahanan. Subukan mong gamitin ang iyong Purple Cloud Wings ng kaunti hanggat maaari sa loob ng Black Corner region. Ang lumilipad na daw teknik ay isang napakabihirang bagay at ito ay maaaring puwersahang agawin ng iba. Kung makakatagpo ka ng isang malakas na tao, maaaring maging sakam sila at mapatay ka para lang nakawin sila. Nagulat si Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng mapait at sinabing, mukhang napakagulo ng mapahamak na lugar na ito nang walang hangganan. Kahit papaano, ang mga malalakas na tao sa loob ng Jiama Empire ay mayroon pa ring pagmamalaki. Napakabihirang magkaroon ng isang tao na umatake at manakawan ng iba. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang isang bagay na tulad nito ay itinuturing na nakagawian at pabaya tulad ng pagkain sa bahay. Kung hindi ganito ang kaso, paano magkakaroon ng kwalipikasyon ang Black Corner region para tawaging pinakamagulong rehiyon sa buong kontinente? Tumawa ng malakas si Yao Lao. Sige, maliit na bata, umalis na tayo. Bagamat mapanganib at magulo ang loob ng lugar na ito, ang dami ng magagandang bagay ay masilaw sa isa. Hindi mo ba pinaplanong tulungan ang Hai Badong na ipunan ang mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill? Siguradong makikita mo silang lahat dito. Ito ay natural na magiging mabuti kung iyon ang kaso. Medyo natuwa si Xiaoyan nang marinig ito. Iniisip ni Xiaoyan ang pabor na ibinigay sa kanya ni Hai Badong sa Jiama Empire sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas para tulungan siyang makatakas ng 2 beses. Ang Spiritual Recovery Purple Pill, na inutang ni Xiaoyan kay Hai Badong, ay nagdulot ng buhol sa kanyang puso. Kasalukuyang nakukuha ang mga sangkap na panggamot dahilan para makahinga siya ng maluwag. Matapos ayusin ng maayos ang lahat, kasama ang napakalaking heavy Zuan ruler na nakatali sa kanyang likod, pinilipot ni Xiaoyan ang kanyang leeg at itinapakan ang kanyang mga paa sa lupa. Habang ang isang pagsabog ng enerhiya ay pinakawalan mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ang katawan ni Xiaoyan ay bumaril pasulong tulad ng isang arrow na umalis sa isang busog,
naging isang itim na anino na sumugod patungo sa madilim na itim na damuhan. Hihihi. Ang Black Corner Region. Gusto kong makita kung gaano kakagulo. Battle Through the Heavens. Kabanata 384. Isang magulong rehiyon kung saan hindi kailangan ang habag. Habang ang isa ay sumulyap sa walang katapusang kapatagan hanggang sa nakikita ng mata, mayroon lamang isang monotonous na itim na kulay. Laban sa background ng medyo madilim na kalangitan, isang nakaka-depress na kapaligiran na naging sanhi ng pagkabalisa ng isaang bomb-alot sa kapatagan. Sa medyo kakaibang lugar na ito, hindi nakapagtataka kung bakit ipinanganak ang magulong mga alituntuning iyon. Isang itim na anino ang biglang bumaril mula sa malayo sa tahimik na kapatagang ito. Ang bilis ng itim na anino ay napakabilis. Habang kumikislap, tila nag-teleport. Gayunpaman, sa bawat oras na ang isang paa ay lumapag sa lupa, ito ay magdadala ng isang mahinang pagsabog ng kulog. Ang paputok na tunog ay nakabuo ng hugis ripple na kumalat sa kapatagan, at unti-unting lumalayo. Habang tumatakbo ang figure ng tao sa kanyang pinakamataas na bilis, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at ipinakita ang isang maislan at gwapong batang mukha. Siya si Xiaoyan na nag-shuttle mula sa libu-libong kilometro ang layo. Nakasimangot ang kasalukuyang siya habang pinagmamasdan ang malawak na kapatagan. Marahan niyang bamulong. Ang maldito na lugar na ito ay talagang nagiging sanhi ng mga tao na makaramdam ng pagpilit. Ngunit bakit wala pa akong nakikitang sinuman pagkatapos na pumasok sa kapatagang ito sa mahabang panahon? Magpatuloy ka sa pasulong. Sa tingin ko ay malamang na hindi pa nakarating ang Haibadong dito. Sa makatuwid, ang mapa na ibinigay niya sa iyo ay walang eksaktong ruta sa Great Plain ng itim na rehiyon. Ngayon, maaari lamang tayong makapasok sa ilang maliit na bayan sa kapatagan at pagkatapos ay bumili ng mapa ng lugar na ito. Sabi ni Yao Lao na medyo hindi sigurado. Siya ay katulad na hindi pamilyar sa lugar na ito, na narinig lamang ang ilang impormasyon tungkol dito. Oo, walang magawang tumanggaw si Xiaoyan at naipagpatuloy lamang ang pagbaon ng kanyang ulo at pagmamadali ng mapait. Tama, maliit na bata. Ipapaalala ko sa iyo muli. Sa Black Corner region na ito, huwag masyadong maawa. Dito, ang bagay na iyon ay isang bagay na itinatapon sa mabahong kanal. Kung mayroon ka nito, wala kahit katiting na pakinabang para sa iyo. Sa halip, ito ay kakalagkarin ka sa kumunoy. Biglang pinaalalahanan siya ni Yao Lao. Ang pagpatay ng manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy ay ang pinakamahusay na taktika dito. Napangiti si Xiaoyan at sinabing, hindi ako masyadong mabuting tao. Hindi rin ako isang santo na puno ng habag. Hindi ko oras na gawin ang mga dakilang bagay na iyon tulad ng pagsadyap sa pagdurusa ng mundo. Ang iniisip ko lang ay hayaan ang aking sarili na maging mas malakas at pagkatapos ay pumunta at protektahan ang mga taong dapat kong protektahan. Wala ako sa mod at hindi ako kwalipikado sa pareho. Iyon ang pinakamahusay na saloobin upang mabuhay sa loob ng Black Corner region. Napangiti si Yao Lao nang marinig ito habang nakahinga siya ng maluwag. Siya rin ay hindi umaasa na ang kanyang estudyante ay ganoong uri ng malambot na pusong santo. Ito ay dahil alam niya na ang mga ganitong uri ng mga tao ay ang mga malamang na hindi mabubuhay ng matagal. Sa halip na maging isang santo na may maikling buhay, mas gugustuhin niyang si Xiaoyan ay isang masamang tao na pipiliing gumamit ng mabisyo, at lahat ng uri ng maling paraan upang maprotektahan ang mga taong dapat niyang protektahan. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Patuloy niyang ibinaba ang kanyang ulo at umabant. Matapos ang patuloy na pagtakbo ng halos kalahating oras, isang maliit na itim na tuldok ang mahinang lumitaw sa kanyang paningin. Habang papalapit siya, unti-unti ding lumawak ang itim na tuldok na ito. Ang mga piraso at piraso ng puting kulay na mga tolda ay lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Ang lugar ay talagang isang maliit na laki ng tribal camp. Nang marinig niya ang mga tunog ng mga tao na mahinang lumilipat mula sa mga tolda, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang mga paa ay dahan-daang idiniin sa lupa at ang kanyang katawan ay parang isang itim na anino na tumakbo patungo sa maliit na kampo ng tribo. Matapos tumakbo ng halos 2 hanggang 3 minuto, ang kampo ng tribo sa wakas ay ganap na lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan.
Unti-unti niyang binagulan ang katawan at dahan-daang naglakad patungo sa labas ng main entrance ng tribal camp. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang buong paligid niya nang makalapit siya. Napagtanto niya na ang kampo ng tribong ito ay talagang hindi masyadong maliit. Mayroong halos 100 malalaki at maliliit na tolda na magkakasunod. Naririnig ang ingay na paulit-ulit na tumutunog mula sa loob nito, mukhang maayos ang trapiko ng tao dito. Naglakad si Xiaoyan palapit sa main entrance ng tribal camp nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga paa ay biglang napaatras ng isang hakbang habang ang isang mahabang palaso ay biglang bumagsak sa hangin at bumaril. Marahas itong ipinasok sa damuhan sa harapan niya. Mula sa buntot ng palaso na paulit-ulit na umuugoy, makikita na ang taong nagpakawala ng palaso ay tiyak na walang anumang intensyon na iwan ang sinumang buhay. Matapos iwasan ni Xiaoyan ang mahabang arrow, isang mahinang nakakagulat na tunog mula sa mga bakod ng tribal camp sa hindi kalayuan. Dumadaan lang ako dito at balak ko lang ay restock ang supply ko. Anong ibig mong sabihin dito? Si Xiaoyan ay malamig na sumulyap sa isang lugar sa mga bakod at malamig na sumigaw. Chi, wag mong sabihin sa akin na ikaw ay isang baguhan na kakapasok lang sa Black Corner region. Sa totoo lang hindi mo alam ang rule na dapat mong ibigay ang mga bayarin sa kalsada 100 metro ang layo bago ka pumasok sa tribal camp. Isang figure ng tao ang tumalon sa tuktok ng mga bakod. Nang marinig niya ang mga salitang ito ni Xiaoyan, sa una ay nagulat siya bago siya agad na lumitaw na may naintindihan. Nagtaas siya ng kilay at mabilis na sumilay sa kanyang mga mata ang kakaibang ekspresyon. Sumimangot si Xiaoyan, bayad sa kalsada. 500 gintong barya. Bilisan mo. Huwag kang kumilos ng napakabagal at sayangin ang oras ko. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin sa kalsada. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Xiaoyan, ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ng lalaking iyon ay lalong naging kahanga-hanga. Sa halip ay medyo hamina ang boses niya habang hinihimok niya. Anong kakaibang tuntunin? Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Pinisil niya ang kanyang kamay at isang bag ng gintong barya ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, inihagis niya ito sa lalaki. Nagmamadali itong tinanggap ng huli. Maingat siyang nagbilang ng 1 beses bago iwinagayway ang kanyang kamay at sumigaw sa tuyong tinig. Buksan ang tarangkahan. Nang marinig ang boses na ito, ang sirang kahoy na pinto ng kampo ng mga tribo ay nagsimulang tumunog nang ito ay bumukas. Inihayag nito ang daan sa loob nito at ang daloy ng tao na dumarating at umaalis. Pumasok ka, baguhan. Ibinuka ng payat na lalaki ang kanyang bibig at natatawa habang nakangiting nagsasalita. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Talagang tulad ng sinabi ni Yao Lao. Ang Black Corner region na ito ay walang gaanong ordinaryong tao. Hinawakan ng kanyang kamay ang hilt ng ruler sa kanyang mga balikat at itinaas niya ang pag-iingat sa kanyang puso habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa main entrance at bago pumasok. Sa sandaling pumasok siya sa kampo ng tribo, ang mga kalsada na nabuo ng mga tolda ay lumitaw sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng mga booth na nakadisplay sa labas ng mga tent na may maraming kakaiba at kakaibang mga bagay na nakalagay sa kanila. Sa sandaling ito, medyo marami rin ang mga taong may dalang armas sa kanilang mga kamay habang naglalakad sila sa lugar. Dapat akong pumunta muna at hanapin kung mayroong anumang mga mapa na ibinebenta. Ulit ni Xiaoyan sa kanyang puso. Papasok pa lang siya sa kalye nang may sumulpat na figure ng tao sa kanyang harapan. Kaagad, hinarang siya ng 3 lalaking may dalang kumikinang na kutsilyo habang may suot na makapal na maitim na ngiti sa kanilang mga mukha. Hoy, sasabihin ko sa iyo, baguhan na kara-rating lang sa Black Corner region. Ngayon, hayaan mong ituro ko sa iyo ang unang panuntunan sa loob ng Black Corner region. Iyon ay huwag hayaang madaling makita ng iba na ikaw ay isang baguhan na kara-rating lang. Isang nakakatakot na trumpeta ang tumunog mula sa kanyang likuran. Lumingon si Xiaoyan para tingnan. Ang payat na lalaki na nagpaputok ng palaso kanina ay may hawak na busog at palaso sa kanyang kamay. Ang matalim na palaso sa busog ay nakatutok kay Xiaoyan mula sa malayo. Ibigay mo ang lahat ng bagay sa iyo. Ang iyong pera, armas o anumang iba pang bagay.
Ibigay ang lahat ng mayroon ka. Kung maganda ang kalooban ko, maaari ko lang itago ang isang braso mo bilang kabayaran sa iyong pagkakamali. Napaawang ang bibig ng lalaking payat at tumawa. Talagang karapat-dapat itong maging Black Corner Region. Nakakalungkot lang na kahit anong grupo ng mga tipaklong tumalon, sila ay mga tipaklong pa rin sa pagtatapos ng araw. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa kalye sa harapan niya at nagsalita. Sa ngayon, natuklasan na rin ng grupo ng mga tao sa kalye ang sitwasyon dito. Gayunpaman, walang kahit isang tao na humakbang para tulungan si Xiaoyan na makaalis sa sitwasyon. Sa halip, niyakap ng bawat isa ang kanilang mga braso. Nanunuya ang mga mukha nila na parang nanonood ng pagganap. Bata, naintindihan mo na rin sa wakas pagkatapos mong maranasan ito ng personal, tama ba? Tama ang sinabi ng lalaking iyon. Huwag mong hayaang makita ng sino man ang iyong background o bottom line sa loob ng Black Corner Region. Sa lugar na ito ay walang tinatawag na mabubuting tao kaya huwag umasa na ang mga madla ay tutulong. Napaka-hindi inaasahan na hindi sila nagdagdag ng labis na pinsala sa iyo sa pamamagitan ng pagdating ng labis na pananakit sa iyo. Ang boses ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay dahan-daang humawak sa hilt ng heavy Zuan ruler. Nang makita nila ang aksyon ni Xiaoyan, nanlamig agad ang mukha ng 3 taong nakaharang sa harap ni Xiaoyan. Hindi sila nagsabi ng anumang hindi kinakailangang salita. Ang mga kutsilyo sa kanilang mga kamay ay direktang tumama sa leeg ni Xiaoyan sa harap nila. Ang kanilang mga pag-atake ay napakasama. Bang, bang, bang. Hindi pa naaabot ng matutulis na talam ang kanilang mga target nang biglang dumaan ang isang itim na anino. Agad na namutla ang madilim at malamig na ekspresyon ng 3 tao. Ang kanilang mga katawan ay tila nabasag ng isang malaking martilyo nang sila ay biglang nabasag sa isang tolda sa likuran nila. Kinulayan ng sariwang dugo ang tent na kulay puti hanggang sa ito ay lubhang nakapikit. Bastos. Sa isang segundo, 3 sa kanyang mga kasama ang nataman ng malakas. Isang gulat at walang awa na pakiramdam ang bumungad sa mga mata ng payat na lalaking iyon. Gagawin na sana ang pana sa kanyang kamay nang biglang may lumitaw na itim na anino sa kanyang likuran. Isang makapal na mababang boses ang mahinang tumunog. Sa hinaharap, bago ka sumugod, mas mahusay mong malinaw na makilala ang agwat sa pagitan ng magkabilang partido. Gayunpaman, sa palagay ko ay maaaring wala ka na sa susunod. Glog. Sa pagbagsak ng mga salita, ang itim na pinuno ay malakas na nabasag sa likod ng lalaking iyon. Kaagad, ang isang subo ng sariwang dugo na may halong mga laman loob na nabasag ng napakalaking puwersa ay ibinuka. Walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tinitigan niya ang taong mahinang bumagsak. Pinisil niya ang kanyang kamay at ipinasok ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad sa kalye. Ang mga mukha ng mga tao sa karamihan ng tao na orihinal na napuno ng pangungutya ay biglang naging mapurol sa isang iglap nang makita siyang pumasok. Pagkatapos ay nagmamadali nilang itinago ang kanilang mga ekspresyon, at hinayaan ang figure ng tao na may dalang amoy ng dugo na lumutang sa harap nila. Nang dahan-daang nawala si Xiaoyan sa sulok ng kalye, nabawi ng karamihan dito ang kasiglahan noon. Nakangiti sila habang pinagmamasdan ang mga bangkay na bumulusok sa main entrance. Walang awa sa kanilang mga mata. Pinuri lang nila. Hihihi. Napakalupit talaga ng binata na ito. Mapagpas siyang kumilos, at talagang walang kahit katiting na pag-aalinlangan kapag pumatay siya ng mga tao. Siya ay sapat na tao. Mukhang mabubuhay siya ng comfortable sa loob ng Black Corner Region. Sa sandaling ito, natural na hindi alam ni Xiaoyan na dahil sa kanyang malupit na paraan, nanalo siya ng ganoon kataas na papuri. Mukhang totoo nga ang mga mabulaklak na salita na binanggit ni Yao Lao. Pagkatapos maglakad ni Xiaoyan sa ilang mga kalye na hindi itinuturing na masyadong mahaba sa loob ng 2 beses, nadismaya siyang napagtanto na ang maliit na tribal camp na ito ay talagang walang anumang mga mapa na ibinebenta. Umiling si Xiaoyan, nakaramdam ng panlulumo. Nang siya ay nagplanong maghanap ng mapaghihingigan ng isang mahirap na ruta, isang medyo matabang figure ng tao ang biglang lumitaw sa kanyang harapan.
Puno ng ngiti ang mukha ng lalaki. Mister, may balak po kayong bumili ng mga mapa ha? Kanina pa po kasi kita nakitang nagtatanong hanggang dito. Ngumiti ang mataba at nagsalita sa harap ni Xiaoyan. Mayroon ka. Sinulyapan ni Xiaoyan ang matabang estranghero na ito at mahinang nagtanong. Ako ay isang mangangalakal na naglalakad sa Great Plains ng Black Region na ito. Natural, kailangan kong dalhin ang pinakatumpak na mapa. Ngumiti ulit ang matabang lalaki sa sagot niya. Ano ang presyo? Wala pa ring kaunting pagbabago sa boses ni Xiaoyan. Sa Black Corner Region na ito, walang librerang tanghalian. Hihihi. May sasabihin ako kay Mister ng tapat. Dito sa Great Plains of the Black Region, kahit na mayroon kang mapa, mahihirapan ka ring hanapin ang eksaktong destinasyon mo. Ito ay dahil paminsan-minsan ay magkakaroon ng black storm na tumatakip sa langit at papawiin ang araw na nagaganap sa kapatagan. Sa mga panahong iyon, walang silbi ang mapa. Tanging ang mga taong may mahusay na karanasan sa pagiging MyCam ay maaaring matagumpay na makaalis sa pagiging MyCam. Wala kang ganoong karanasan, tama ba? Umiling ang mataba at sinabing may isa pang ngiti. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Kanina, sa pasukan ng kampo ng tribo, napansin kong hindi masama ang iyong lakas. Kaya naman, gusto kitang kunin para maging bantay ng mersenaryong grupo ko. Kung ang iyong layunin ay dumaan sa Great Plains of the Black Region, at pumasok sa panloob na Black Corner Region, maaari mo akong samahan sa paglalakbay. Gayunpaman, bilang kabayaran sa pag-akay sa iyo palabas ng Great Plains, kailangan mong tumulong ng kaunti kapag ang aking mersenaryong grupo ay nakatagpo ng ilang problema. Ano sa tingin mo? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa kanyang puso, maingat niyang itinanong. Guro, ito ba talaga ang sinabi niya? Kilala nga ang Great Plains of the Black Region sa Black Storm nito. Talagang mawawalan ng direksyon ang mga taong walang mahusay na karanasan. Sinasabing ang isang malas na tao noon ay nagmamadali sa paglalakbay sa loob ng Black Storm. Sa huli, lumipat siya ng mahigit kalahating bilog sa paligid ng Great Plains at namamatay sa pagod. Saglit na nag-alinlangan si Yao Lao bago nagpatuloy. Kung gusto mong dumaan sa Great Plains ng Dark Region, makakatipid ka talaga ng maraming problema kung magbibiyahe ka kasama ang isang makaranasang grupo ng merchant. Hihihi. Ang destinasyon ng mercenary company namin ay ang Black Mark City sa loob ng panloob na bahagi ng Black Corner Region. Ang taunang Great Auction Fair ay gaganapin kinabukasan sa lugar na iyon. Kaya naman, kailangan kong dagdagan ang lakas ng aking depensa at samantalahin ang oras para magmadali. Kung hindi, hindi rin ako makakahanap ng hindi pamilyar na tao. Ngumiti ang mataba at ipinaliwanag ang medyo mapangahas niyang aksyon. Great Auction Fair. Bahagyang gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Ang pinakakakit-akit na bagay sa loob ng Black Corner Region ay ang mga mahiwagang bagay na hindi makapagsalita. Sa bawat oras na gaganapin ang auction, makakaakit ito ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na magbid para sa mga item. Muling nagmuni-muni si Xiaoyan sa kanyang puso. Tumigil siya sa pag-aalinlangan at tumango. Magkaroon tayo ng masayang pagtutulungan. Maaari mo akong tawaging duo ma. Nang makitang tumango si Xiaoyan, agad na napabuntong hininga ang mataba. Nakangiti niyang inilahad ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Yaoyan. Kinamayan ni Xiaoyan ang matabang kamay ng kausap habang walang pakialam na sinabi niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 385. Black Rangkang, Black Storm. Mabilis na dumaan ang isang fleet ng mga cart sa itim na kapatagan na ito, na nag-aangat ng mga butil ng mahinang dilaw na alikabok bago tuluyang nawala sa gilid ng paningin ng isa. Si Xiaoyan ay naka-crossleg sa loob ng medyo lubak-lubak na karwahe ng kabayo. Ang taong nasa harap niya ay ang taong in charge ng merchant convoy na tinatawag na Duo Maria. Ang pangkat ng mga ngalakal na ito ay talagang hindi masyadong malakas, gaya ng nabanggit niya. Sa kanila, ang pinakamalakas na tao ay tila may lakas ng 5-star doshi. Siyempre, bilang pinuno ng mga gwardya na inupahan ni Duo Ma, natural na medyo nalungkot ang lalaking iyon kay Xiaoyan na biglang sumama sa kanila. Gayunpaman,
Pagkatapos na aksidenteng matambush siya ni Xiaoyan mula sa karwahe ng kabayo gamit ang palad habang nagmamadali sila sa paglalakbay, naging mas matapat siya. Dahil din sa palad na ito ay naging mas maalab ang init ni Duo Ma kay Xiaoyan. Nagresulta pa ito sa direktang pag-imbite niya kay Xiaoyan na umupo sa kanyang karwahe para matanggap siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng panganib na sila ay ninakawan kahit saan, mas magiging panatag ang isa kung mayroong isang malakas na tao na nakaupo sa gitna ng convoy. Ang kasalukuyang Duo Ma ay naglabas ng isang mapa, na medyo luma at dilaw na, mula sa kanyang bulsa sa dibdib. Inilapag niya ito sa mesang nasa harapan niya at dahan-daang binuksan. Itinuro ng kanyang daliri ang isang pulang tuldok at ngumiti siya habang sinasabi, "Ito ang ating destinasyon, ang Black Mark City. Ayon sa ating bilis, dapat ay makakarating na tayo bukas ng hapon." Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa naninilaw na mapa. Saglit na huminto ang kanyang tingin sa tuldok para sa Black Mark City bago dahan-daang gumalaw sa isang ruta pataas at sa wakas ay nakakita ng isang kulay asol na bituin sa gitna mismo. Dapat iyon ang Jianan Academy, tama ba? Sinulyapan ng tingin ni Xiaoyan ang kulay asol na bituin. Walang kahit katiting na pagbabago ang kanyang mukha habang walang ingat na tanong. "Ah, iyon ang Jianan Academy na kilala sa buong Daochi Continent. Ang aking anak na babae ay nasa loob nito." Hihihi. Tumanggaw si Duo Maria. Nang banggitin niya ang kanyang anak, ang mukha niyang iyon ay bumakas sa pagmamalaki. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Mahigpit niyang itinatak sa kanyang puso ang ruta. Pagkatapos nito, ang kanyang tingin ay minsang dumampi sa kulay itim na rehiyon na nakapalibot sa labas ng Jianan Academy. Ang itim na kulay na rehiyon ay nahahati sa isang bilang ng mga lugar, na lahat ay iba't ibang laki. Ang kasalukuyang Black Corner Region ay ganap na hinati ng ilang malalaking paksayon. Bagamat paulit-ulit pa rin silang nakikipaglaban at nagpapatayan para sa mga teritoryo, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking pagbabago sa loob ng maikling panahon. Nang makita niya ang titig ni Xiaoyan, natural na naiintindihan ni Duo Ma, na isang mangangalakal, ang ilan sa kawalan ng katiyakan ni Xiaoyan. Bagamat maaari niyang hulaan na si Xiaoyan ay dapat na isang bagong tao na kaka-rating lang sa Black Corner Region sa unang pagkakataon, ang tuso sa kanya ay hindi binanggit ito kahit kaunti. Sa halip, nakangiti niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang Black Mark City, kung saan tayo ay kasalukuyang patungo, ay kontrolado ng 8 gates. Ang 8 gates ay isang lumang paksayon sa loob ng Black Corner Region at ang lakas nito ay napakahusay. Sinasabing ang lakas ng kanilang pinuno, si Yuan Yi, ay maaaring may rank sa top 10 nanograms Black Rankang sa Black Corner Region. Ang Great Auction Fair sa Black Mark City ay isinasagawa din ng kanilang 8 gates sa pagkakataong ito. Itinuro ng daliri ni Duo Ma ang isang maliit na bilog na nakapalibot sa Black Mark City, na inukit habang siya ay muling ngumiti habang nagsasalita. Black Rankang. Ang banyagang termino ay naging sanhi ng pagkalito ni Xiaoyan habang siya ay mahinang mamulong sa sarili. Hihihi. Ang Black Rankang na ito ay hindi gaanong naiiba sa rangkang ng mga malalakas na tao sa ilang bansa. Kaya lang, ang kompetisyon para sa Black Rankang dito ay higit na lumampas sa iba pang kompetisyon ng ibang imperyo. Ito ay dahil, sa loob lamang ng wala pang 2 taon, ang huling 3 posisyon sa Black Rankang ay direktang kinuha. Sinasabing ang 3 pinalitan sa kanila ay mga malalakas na tao. Umiling si Duo Ma at bumuntong hininga. Oh, halatang gumalaw ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Dapat malaman na ang 10 strong ng Jiama Empire ay magkakaroon ng hindi bababa sa 1 dekada bago magkaroon ng pag-ikot o pagbabago. Gayunpaman, sa lugar na ito, kahit isang malakas na dawang ay mabilis na naalis. Mahirap isipin kung gaano kalupit ang kompetisyon. Sino ang mga nakareranggo sa mga nangungunang ilan sa Black Rankang? Ano ang kanilang lakas? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Medyo nagtataka ang boses niya. Wala pa gaanong nakakita sa dalawa na una at pangalawa dahil sa sobrang misteryoso nila. Sa makatuwid, wala akong gaanong kaalaman sa kanila. Gayunpaman, ang ikatlo ay isang pambihirang malakas na tao. Nasa rurok na raw ng Daowang class ang kanyang lakas.
Bukod dito, siya ay lubos na bihasa sa kanyang mga kasanayan sa pagpino sa gamot at maaaring tawaging pinakamahusay sa Black Corner region pagdating sa pagpino ng gamot. Sa makatuwid, maraming tao ang tumawag sa kanya bilang Medicine Emperor. Ipinahayag ni Duo Ma ang kanyang mga iniisip. Medicine Emperor. Medyo may bigat ang ganyang pangalan. Napangiti si Xiaoyan at sinabing, ano ang tunay niyang pangalan? Pag-isipan ko. Sa tingin ko ay Hanfang ang tawag sa kanya. Hinaplos ni Duo Ma ang kanyang ulo at nakangiting nagsalita. Shi. Nang lumabas ang mga salita mula sa bibig ni Duo Fa, ang daliri ni Xiaoyan, na nakatago sa kanyang manggas ay biglang nanginig ng husto. Ilang makapal na puting apoy ang hindi sinasadyang sumabog mula sa kulay itim na singsing sa kanyang daliri. Sa wakas, nagresulta ito sa pagdapol ng kanyang daliri sa isang board ng karwahe at ang mataas na temperatura ay direktang sumunog sa isang maliit na butas sa pamamagitan nito. Ang biglaang pagbabago ng singsing ay naging dahilan din ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Gayunpaman, maswerte na sa takip ng manggas, hindi natuklasan ni Duo Ma sa kanyang harapan ang hindi inaasahang pagbabagong ito. Guro, anong nangyari sa iyo? Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang itim na singsing habang mahinang nagtanong sa kanyang puso. Ang pagbabago sa loob ng ring kanina ay malinaw na dahil sa biglaang marahas na pag-akyat ng emosyon ni Yao Lao sa loob nito. Hindi nakatanggap ng sagot si Xiaoyan sa kanyang tanong. Ang kasalukuyang Yao Lao ay tila naging ganap na tahimik. Nang maramdaman niya ang kumpletong katahimikan ni Yao Lao, matalino rin si Xiaoyan na hindi nagpatuloy sa pagtatanong. Gayunpaman, matatag niyang naalala ang pangalan ni Hanfang sa kanyang puso. Ang taong ito ay tila may malaking relasyon kay Yao Lao noong nakaraan. Mr. Xiaoyan, okay ka lang ba? Nang makitang biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan, si Duo Ma sa kanyang tapat ay hindi maiwasang magtanong na medyo hindi sigurado. Ayos lang ako. Napangiti si Xiaoyan. Magsasalita pa sana siya nang bigla niyang napagtanto na may kung anong kaguluhan sa labas ng karwahe ng kabayo. Maraming mga bulalas ang ipinadala sa karwahe ng kabayo. Tandaan ng lahat, malapit na ang Black Storm. Bilisan mo at maghanda upang ihinto ang mga karwahe. Huwag gumala para hindi ka maliga. Black Storm. Talagang hindi tayo pinalad na makilala ito muli. Nang marinig ang tandang mula sa labas, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Duo Maria. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng matinding gulat. Hinarap niya si Xiaoyan at sinabing, Mr. Xiaoyan, bumaba muna tayo sa karwahe. Hanggat gagawa tayo ng mga kinakailangang hakbang para sa proteksyon, itong Black Storm, na hindi naman masyadong malaki, ay malamang na hindi magdulot ng labis na panganib. Tumanggo si Xiaoyan, hinayla ang kurtina ng karwahe at tumalon pababa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin lamang upang matuklasan na ang langit na 10 minuto lang ang nakalipas ay kakaibang natakpan ng itim na fog. Napunta ang kanyang tingin sa kanyang harapan ngunit seryosong naharang ang kanyang paningin. Noon lang niya napagtanto kung bakit sasabihin ni Duo Ma na kung makakatagpo ang isang Black Storm, wala itong silbi, kahit na may mapa ang isa. Hihihi. Mr. Xiaoyan, hindi ka dapat mag-alala. Naramdaman ko ang hangin at ang bagyo ay hindi masyadong malakas. Ito ay maituturing na isang malaking kapalaran sa isang hindi magandang sitwasyon. Tumayo si Duo Ma sa gilid ni Xiaoyan at ngumiti habang sinabi. Bagaman ang Black Storm ay isang weather phenomenon sa Great Plains of the Black Region, na nagiging sanhi ng mga tao na mawalan ng pag-asa, ito ay mas mabuti kumpara sa mga brutal at maitim na bandido. Kahit papaano, kung ang swerte ng isang tao ay medyo maganda kapag nakilala niya ang Black Storms, maaari pa ring mapangalagaan ng isang tao ang buhay ng isang tao. Gayunpaman, ang malaking bilang ng mga bandido ay makakatagpo ng 1,000-libong hukbo. Ay malamang na ang isa ay maaari lamang sumuko at manalangin na ang kanilang kamatayan ay mabilis. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. May sasabihin pa sana siya nang matuklasan niya na ang orihinal na madilim na kalangitan ay agad na naging ganap na dilim ng walang anumang paunang babala. Hindi nagtagal, biglang bumuhos ang sumisigaw na mabangis na hangin. Kaagad, ang ilan sa mga taong mas mahina ang katawan ay natangay ng mabangis na hangin hanggang sa magsimulang umindayog ang kanilang mga katawan.
Natakot sila hanggang sa dali-dali nilang kinuha ang ilang bagay sa tabi nila. Ang kulay itim na hangin ay humampas mula sa kalangitan na isang madilim na masa. Para itong demonyo na tila bamuka ang napakalaking bibig, handang lunukan ang anumang masasalubong nito. Ang convoy, na kung saan ay konektado sa isa't isa, ay nakaayos tulad na ito ay nabuo ng isang pabilog na hugis, kung saan ang ulo at buntot ay konektado. Lahat ay nagtago sa loob ng bilog. Ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay mahigpit na ipinasok sa lupa, mahigpit na inaayos ang kanilang mga katawan na parang mga pako. Isang kadiliman, kung saan walang sino man ang hindi makakakita ng kanyang mga daliri, ang bomb-alot sa lahat. Sa loob ng sumisigaw na hangin, walang nakakaalam kung may naroroon sa tabi nila. Si Xiaoyan ay kalahating lumuhad sa lupa. Marahas niyang ipinasok ang kanyang heavy Zuan ruler sa lupa at itinago ang kanyang katawan sa likod ng katawan ng napakalaking ruler. Narinig niya ang kaluskos habang umiihip ang hangin sa katawan ng ruler. Medyo nagbago din ang ekspresyon niya. Ito ay hindi inaasahan na ang tinatawag na Black Storm ay talagang malakas sa lawak na ito. Bukod dito, isa itong maliit na bagyo na binanggit ni Duoma. Kung magkikita sila ng isang bagay na mas malaki ng kaunti, hindi ba tuwirang wawakasan nito ang isang buong tao? Ang dilim at mabangis na hangin ay nagpatuloy sa hindi sinasadyang mahabang panahon. Sa panahong ito, si Xiaoyan, na nasa loob ng kadiliman, ay biglang nagtaas ng kilay. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang tingin sa isang lugar sa isang tiyak na direksyon na hindi niya alam. Sa lugar na iyon, tila may kakaibang pulang glow na kumikislap. Bukod dito, mayroong isang malabo at malabo na tunog na ipinadala mula sa lugar na iyon. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at naramdaman ang nakapalibot na mabangis na hangin na tila nagpapakita ng takbo ng paghina. Saglit siyang nag-alinlangan at biglang ibinaluktot ang katawan at tahimik na lumipat patungo sa malabong pulang glow. Ang paggalaw ay tila nagpatuloy ng ilang minuto sa loob ng kadiliman bago ang kakaibang pulang kinang sa wakas ay lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Hiniram niya ang bahagyang mahinang pulang glow na iyon at medyo natigilan ng mapagtanto na ang katawan na naglalabas ng pulang kulay na glow ay tila malabong anyo ng tao. Hindi ba't ang pag-anod na anyo nito ay parang katulad noong lumitaw si Yao Lao? Ha! Ang taong ito ay talagang may espiritong katawan. Kaya lang, tila mahina siya. Isang klase ng Daoling. Hindi. Parang may itinatago sa kadiliman. Munting bata, huwag gumalaw. Bigla, si Yao Lao na nahuli sa kanyang katahimikan ay tila may natuklasan at nagmamadaling sumigaw. Natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nakahiga ang kanyang katawan sa lupa na may bitik at hindi man lang siya naglakas loob na magpakawala ng kanyang hininga. Sino ba talaga kayong lahat? Bakit niyo ako hinahabol? Parang wala naman akong nabubuong sama ng loob sa inyo. Ang pulang kulay na espiritual na katawan ay umindayog at gumalaw sa loob ng mabangis na hangin. Ang kasalukuyang siya ay nakaharap na ngayon sa dilim ng bagyo. Medyo distorted at takot ang mukha niya. Hihihi. Isang tawa na nagbigay sa mga tao ng mga kilabot na biglang tumunog mula sa loob ng kadiliman. Kaagad, isang itim na kulay na kadena ang biglang bumaril mula sa loob ng kadiliman. Ito ay parang isang itim na ahas at napakaliksi habang nakabalot ito sa kulay pulang espiritong katawan. Hihihi. Ang chain ng enerhiya na iyon, na tila pinagsama-sama mula sa isang kakaibang enerhiya, ay nahawakan lamang ang pulang kulay na katawan ng espiritu nang ang mga alon ng puting usok ay nagsimulang tumulo mula sa katawan ng huli. Isang matalim, malungkot na sigaw ang agad na narinig. Gayunpaman, hindi alintana kung paano nagpumiglas ang espiritong katawan, nagpatawag pa siya ng isang uri ng kulay pula na apoy sa huli, wala pa rin siyang solusyon para harapin ang kulay itim na kadena na iyon. Sa huli, nakikita na lamang niya ang sariling espiritu na lalong humihina sa sarili niyang mga mata bago tuluyang nabalot ng itim na liwanag na iniluwa mula sa kadena. Hihihi. Gaano ka man kahusay o kalakas noong nabubuhay ka pa, hanggat naging isang espiritong katawan ka, ikaw ay target ng pangangaso para sa aming Hall of Souls. Ang kakilakilabot na halakhak ay unti-unting lumalayo sa dilim hanggang sa tuluyang mawala. Sa damuhan sa kadiliman, halos na protektahan ni Xiaoyan ang kanyang paghinga.
Pinupunasan ng malamig na pawis ang kanyang damit. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang misteryosong organisasyon na humahabol kay Yao Lao sa loob nitong Black Storm. Higit pa rito, ang dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan ay ang misteryosong tao kanina ay hindi man lang kailangan na ihayag ang kanyang katawan nang makuha niya ang isang klase ng espiritong katawan ng Daoling na ang huli ay hindi makalaban. Hindi ba masyadong nakakatakot ang ganitong uri ng lakas?